FLM ay nagbayag naman ng kampo niya tungkol dito na na-scam at na demanda sila dahil daw sa pera. So ma'am, pakilala po kayo. Yes, magandang araw po sa lahat. Ako po si Jojo de la Cruzan, isa po sa staff ni Boss Francis Leo Antonio Marcos, ang nag-founder po ng Mayaman Challenge 2.0. Hi, good afternoon. Ako po si Dong Batalan. Isa po ako sa mga staff ni Francis Leo Marcos sa kanyang Mayaman Challenge. Sige, Sir Dong, anong yung kaklarify niyo po? Gusto ko lang i-clarify lahat yung lumalabas ngayon sa advisory ng SEC. Although, sa social media, ito ay nabanggit na, pero gusto kong malaliman. With all due respect sa SEC, OFW, ganito po kasi nangyari dyan. Bigla lang po nung nagkaroon ng advisory ng SEC, ang Francis Leo Marcos Family Club Incorporated, sa pamumuno ni Francis Leo Marcos at kanyang mga staff, kasama na po ako doon, ay pinag-iingat po ang publiko, ang sabi ng SEC, dahil kami daw po ay nangangalap ng donasyon sa illegal na pamamaraan. No? Okay, umpisahan po natin. Meron po kasi nagsumbong, nagreklamo na ang Francis Leo Marcos Family Club Incorporated ay ginamit ni Francis Leo Marcos at ang kanyang mga staff para mangalap ng pondo sa publiko at sa OFW. No? Pero gusto kong linawin yan. Una, si Francis Leo Marcos, lumabas po siya ng pandemic. No? So, sa kanyang paglabas, sumikat po siya at nakabuo, around the world, nakabuo po siya ng pamilya. Kung tawagin po namin ay FLM Family Club Worldwide. So, nagkaroon ng parang asosasyon at yun na nga, nakulong po siya hanggang sa dumating yung panahon ng bagyo noong November na kailangan maraming humingi sa kanya ng tulong kasi nalubog na yung ibang bayan sa Cagayan. So, nagsabi siya sa amin na mag-humanitarian siya, magpamigay ng bigas. Tingnan, nalaman nyo ng mga OFW, siyempre, pamilya, so ang sabi ng mga OFW, tutulong kami. Okay? Sige, lang na sir, may scam po ba nangyari dito? Hindi po scam. Kasi natural lang po sa isang pamilya nagtutulungan. Now, kaya nga, anong naanayos yun, padala ng tulong o contribution yung mga OFW. So, nangyari nga po yung humanitarian sa Cagayan. So, ibig sabihin sir, nakakuha kayo ng pondo. Magkano po yung nakuha niyong pondo? Di naman kalakihan, hindi sapat para tustusan itong humanitarian sa Pakistan. Bigas ba na pinamigay nyo sa Mayaman Challenge ay yung mismo yung mga bigas or bahagi lang yun para lang sa video purposes? Talaga kung yung nakikita sa mga video, yun po talaga yun. Wala pong doon, wala pong fake doon, wala pong props doon. Okay. Ituloy ko lang, yung sa Cagayan, so nakabuo po sila ng pamilya, so nag-contribute po sila. Katunayan, ito po yung tarpaulin namin yung sa Cagayan na yun. So, Project of FLM Family Worldwide. Ito po yun. Ito po yung project na yan ay na-register nyo ba sa government? Kasi nangihingi po kayo ng donation. Okay. Ito ba ay pinayagan ng government? Wala pong, nung time na yun, wala po kaming balak na ipagpatuloy nakakulong po siya. So, bigla lang po nagkaroon ng bagyo. So, gusto niyang maraming humingi sa kanya. So, Sir, nanghingi kayo ng donation? Hindi po kami nanghingi. Paano kayo nagkaroon ng pondo? Kusa pong nagbigay. Kusa pong nag-contribute ang mga OFW. At katunayan, ito po yung mga miyembro ng FLM family, sila po yung nag-contribute. Bakit po sir Bakit po kasi sir umaaray ngayon yung ibang OFW at yung na-scam sila ni Francis Leo Marcos? Yun nga po ang pinagtataka namin dahil marami po kasing galit, maraming bumaliktad sa kanya o nagalit na sa kanya o di namin alam kung bakit. Pero gusto ko lang linawin
Sila po ang nagbigay. Pero since hindi naman sapat po na ipamili ng bigas yung binigay nila, si Francis Leo pa rin Marcos ang nagbuo. Saan nanggagaling yung pera ni Francis Leo Marcos, sir? Meron po talaga siyang pera. Gaano siya kayaman, sir? Hindi ko masabi yun. Basta, Hindi po, may pera siya. Sir, klaro lang natin, baka ginagamit lang yung front ni FLM nitong donation drive na to para magkamal naman po siya o kaya mag-viral po sa social media. Paano po ba? Mali po yun. Napakamali po yun. Wala po siyang katunayan yung unang lumabas siya, hindi po talaga siya humihingi ng mga contributions, donations. Siya po ba ay Marcos talaga, sir? Hindi ko masabi yan. Hindi po siya Marcos. Hindi ko masabi hindi siya Marcos, hindi ko siya. Siya lang po nakakaalam dyan. Okay, lipat po ako, sir, ha? Sige, ma'am, kailan po lalaya si Francis Leo Marcos para harapin mo niya yung mga demanda na nang scam daw po siya? Hindi ko alam kung kailan siya pupukpukan ng judge. Yun, Pero may chance ba? yes, meron malaki. So ano yung panawagan mo dun sa mga OFW na nagsasabi na scam po sila? Sa panahon ko sa mga OFW, wala pong nananawagan ng OFW na na-scam because FLM. Ang marami po ay pinaglalaban ang Francis Leo Antonio Marcos. Dahil nakilala po siya noong panahon ng pandemya, siya po ay pinarangalan ng IMEG, PNP, na binigyan ng Gawad Award bilang pandemic hero. So, sa sobrang dami ng taong nagmamahal kay Boss FLM, talagang sobrang dami rin ng mga taong gusto siyang hilahin pababa. Ito yung si Inay na-interview ko po. Inay. Yung na-interview ko po, oo, yung si Mary Ann. Okay. Na-scam daw po siya ng millions of pesos sa Mayaman Challenge. Alam mo, gusto ko itang kasi ako mismo, ang mapapatunay na si Boss FLM, hindi po siya na-scam. Bagos, siya po ang nanggamit sa pangalang Francis Leo Antonio Marcos. Bakit? Dahil siya ay isang kilala sa lugar niya sa Sampaloc. Pero si Francis Leo Antonio Marcos, kung inyo pong titignan yung kanyang background, kilala po siya sa buong mundo. Bakit? Dahil nga siya yung unang tao na nakita sa SOCMED na nanood ang mga Pilipino noong panahon ng pandemya, 650,000 ang nakatutok kay Boss FLM. Kaya nakuha niya ang pulso ng masa ng buong mundo dahil sa ginawa niyang pagtulong noong panahon ng pandemya. Handa po ba kayong sagutin yung demanda? Of course, oo naman. Kasi alam natin na wala tayong ginagawa. Alam niyo po, sa totoo lang, ayoko talaga lumabas sa media, sa mga kung saan man. Kasi sapat na sa amin yung sa YouTube lang kami. Pero hindi ko alam kung bakit itong babae na to ay talaga nag-iingay siya. Diba? At saka kung ikaw malinis ka sa sarili mo, bakit kailangan mong mag-close ng comment section mo sa YouTube? Bakit hindi mo kayang tanggapin ang mga batikos, ang mga sinasabi ng mga tao? Kung malinis ka, hindi mo kailangan isarado yan. Dapat open ka. Si Francis Leo Marcos po ba ay si Norman Mangusim? Tama po ba? Ay, hindi. Kasi nakilala ko ang boss ko bilang Francis Leo Antonio Marcos at nakita ko yung birth certificate niya na ninakaw doon sa Legrand. Ako mismo, no, yung birth certificate na ng ate niya na hindi na natin papangalanan yun, no, kasi hindi naman siya yun, ako mismo. Tapos, ang pagkakaalala ko dyan, sila rin. Yung grupo niya rin. Na yung isa, yung scammer na talagang ginagamit ang pangalan ni Boss FLM na ang pangalan niya ay Sugar. Yun yung kaibigan nitong inay na to. Sabi po ng mga Marcoses, ni BBM, hindi po nila kamag-anak o kakilala si Francis Leo Marcos. Wala naman nagsabi na kamag-anak nila. Pero the first time na interview siya, sinabi niya sa akin na kamag-anak niya ang mga Marcoses. Hindi ko narinig yun. Sorry, hindi ko narinig Okay. yun. Sige, last parting words na lang, sir. Anong pong... Gusto ko lang tungkol doon sa humanitarian sa Cagayan kasi yun yung pinagkarya nila. Sige, sir. Last parting words na po tayo. Well, sa mga OFW, sa mga nanonood, pag-isipan nyo, pag-aralan nyo rin kung sino yung nagsasabi ng totoo. Pero doon sa sinasabi nila na fake na humanitarian na yan, at hindi kami kumuha ng lisensya, kunting consideration saka common sense, no? Gutom na yung mga tao para kumuha ka pa ng lisensya. Di ba? Gutom na yung mga tao. So, yun na yun. Sige, ma'am, kayo po. Ako lang po nananawagan ako sa lahat ng mga, kung si
itong babaeng matanda na to, sinasabi niya na kami daw ay nambudol ng boss ko at ng Team FLM. Ako naman po ay nananawagan, huwag po kayong matakot sa lahat ng naging biktima ng double, triple your money nitong babaeng to. Ayun lang po, maraming salamat. Thank you po.